I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how he could love me, a sinner condemned unclean, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa Prayer Covenant ng St. Paul United Methodist Church.
Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa gawaing ito at inaasahan ko po ang patuloy na paglago nating lahat sa ating buhay espiritual. Tayo po ay sandaling manalangin. O dakilang Diyos, sa umagang ito, lubos ang aming pasasalamat sa iyo sapagkat pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay, kasiglahan ng aming pangatawan at panahon para muli po naming mapagbulay-bulayan ay iyong mga salita. Makarinig kami, Panginoon, ng mensahe na nagmumula sa iyo na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan. Hinahanap namin lagi, Panginoon, ang iyong presensya. At nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay laging hanapin ang iyong presensya habang kami nabubuhay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Parang madilim. Ang atin pong aralin sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 124. So samahan niyo po akong basahin kung kayo po ay may hawak na Biblia sa Magandang Balita na ganito po ang sinasabi. Ano kaya't kung si Yahweh ay di pumanig sa atin? O Israel, ano kaya yung iyong sasabihin? Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nalamon na ng buhay sa salakbo ng damdamin at ng galit na sukdulan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos na anod sa karagata tuloy-tuloy na nilunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad natay ibon sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Ito pong Salmo 124 na sinulat po ng salmistang si David ay atin pong madalas na napapag-aralan or napapakinggan. Dito po ay sinasabi na ang tulong ng Panginoon ang siya nating kailangan. Sa una at pangalawang talata na ating binasa, sinabi po dyan na pumanig ang Diyos sa kanila, kaya't sila ay nagwagi sa labanan. Naniwala sila na kasama nila ang Diyos. No? God is with them. Kaya hindi sila nagapi or natalo ng kanilang kalaban. So David recognized the presence of God for their success. Marami po tayong nabasa tungkol sa pakikipaglaban ni David, lalong-lalo na ang mga matatanda na sa iglesia. Alam po natin kung nasubaybayan po natin ang buhay ni David, simula pa po nung siya ay pastol ng mga tupa, madalas po siyang nakikipagbuno sa mga mababangis na hayop. Mailigtas lang ang kaniyang mga tupa. At yung kwento po ni David and Goliath, na kahit po mga bata, alam na alam yung kwentong ito. Sa mga kwento po na ating napag-alaman, nakita po natin dito kung papaano tinulungan ng Panginoon si David sa kanyang pakikipaglaban. At ang maganda po rito ay laging kinikilala ni David ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, hindi sa kanyang sariling kalakasan, kaya niya napagtatagumpayan ang maraming bagay, kundi dahil ito sa presensya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon na lagi niyang kasama.
Sa kwento po ni David at ni Goliath, alam po natin noong panahon ni Haring Saul, itong si David ang siyang tanging nangahas na lumaban. Wala pong maglakas loob na lumaban kay Goliath, pero si David ang siyang naglakas loob na harapin itong si Goliath. Alam po natin na si David ay walang armor, wala siyang sandata o kahit na sibat. Ang tanging meron si David ay ang kanyang sling o yung kanyang tirador at ang presensya ng Diyos. At alam po natin sa buhay natin na si David ay meron po siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya't alam niya po sa sarili niya na kahit saan siya magpunta, anuman ang kaniyang gawin, kasama niya ang Panginoon sa kanyang mga hakbangin sa buhay. Kaya't dito po sa talatang 3 at talatang 4, sinabi po na maaari silang napatay ng kanilang kalaban dahil sa silakbo ng damdamin at sukdulang galit ng kalaban. Maaari sila'y natangay na ng agos sa karagatan at tuluyang nalunod. Ano po ba ang inihahayag o gustong ihayag ni David sa pagkakasulat ng mga talatang ito? That God's presence give them protection. Pagkasama po natin ang Diyos, walang masamang mangyayari sa atin. Nasa ilalim tayo ng kanyang pangangalaga at pag-iingat. Sa panahon ng panganib o oras ng kagipitan, siya ang tutulong at handang magligtas sa mga taong umiibig sa Kanya. Hindi po natin maiiwasan sa buhay natin na kahit po anong buti, anong ganda ng ginagawa natin, may mga tao pa rin nag-iisip ng masama laban sa atin. At may mga iba dyan na nagtatangka sa buhay ng kanilang kapwa. Kung ganito po ang pangyayari, dapat tayo po ay hindi nag-aalala. Matuto po tayo na isang guni ang lahat ng bagay sa ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako pagkasama natin ang Panginoon, may mga tao man na magtangka sa ating buhay, hindi loloobin ng Diyos na tayo ay mapahamak. Hindi loloobin ng Diyos na may mangyaring masama sa atin. Ililis niya tayo doon sa daan na kung saan tayo ay mapapahamak at ituturo niya sa atin ang tamang daan kung saan tayo ay ligtas. So lagi tayong ligtas because God is in our side. Lagi pong kasama natin ang ating Panginoon. Kung babasahin po lamang natin ang 1 Samuel chapter 18, marami po diyang interesting part na kung saan makikita po natin kung paano pinrotektahan ng Panginoon si David. Diyan po natin mababasa kung saan nag-ugat ang galit ni Saul. At nun po siyang pinasok ng masamang espiritu na para po siyang nabaliw. 2 beses po niya na sinibat si David. Nais niya na itusok sa pader si David. Pero sa 2 beses na yon na sinibat niya si David po ay nakailag at siya'y nakatakas. Yan po ay dahil hindi hinayaan ng Diyos na siya ay mapatay ni Saul. Kaya dito po sa mga iniisip ng tao laban sa atin, meron pa po bang makapananaig sa kapangyarihan ng Diyos? Makikita po natin kung gaano nagtitiwala si David sa Panginoon. Alam niya sa sarili niya na hindi niya mapagtatagumpayan ang lahat ng bagay, hindi niya maipoprotektahan ang kanyang sarili kung hindi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung papaano tayo pinagtagumpay ng Panginoon ay alam ko po na marami tayong karanasan na kung saan marami na tayong napagdaanan. Kaya alam ko na nananatili tayo sa ating kalalagayan ngayon, nananatili tayo sa ating pananampalataya,
Dahil naranasan na natin kung papaano tayo tinulungan ng ating Panginoon sa mahabang panahon ng ating buhay. At dahil dito, no, sa atin pong pinagbubulay-bulayan, no, base sa katotohanan ito, paano po ba natin maia-apply ito sa ating buhay? Alam po natin kung ang presensya ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng katagumpayan, dapat umasa tayo sa Panginoon. Put our hope in God. Karamihan po sa atin, itinutuon natin ang ating oras, ang ating atensyon sa mga bagay kung papaano tayo magtatagumpay, kung papaano natin maaabot, no, yung ating mga pangarap. Gusto natin na pagdating ng araw, tayo ay nasa maganda ng kalagayan. Pero dapat, no, sa halip na pagtuunan po natin yung katagumpayan na gusto natin, di ba po dapat ang Panginoon ang ating hinahanap sa ating buhay? Kung alam po natin na ang nasa kamay ng Panginoon ang katagumpayan natin or ang ikatatagumpay ng tao, dapat siya po ang ating hanapin dahil kayang-kayang ibigay ng Diyos yung success na gusto mo o maaring yung success ayon sa kalooban ng Diyos. Marami po ang nagsasabi na kahit daw po ano ang gawin natin, kahit ano pang hirap ang gawin mo, kung hindi kalooban ng Diyos, ang ikaw'y magtagumpay, hindi po yun mangyayari. So kung alam natin na ang ating katagumpayan ay nakasalalay sa kamay ng Diyos, dapat ang Diyos po ang ating unahin sa ating buhay. At pangalawa, tandaan po natin na ang pag-iingat ng Diyos, no? Sinabi po natin na dahil sa presensya ng Diyos, tayo ay may kaligtasan. So ano po yung ating application dito? Surrender our worries to God. Marami po tayong inaalala sa ating buhay. May mga tao dyan na hindi nakakatulog dahil alam nila na may mga taong galit sa kanila. May mga taong nagtatangka sa buhay nila. Na kahit na wala tayong ginagawa na masama, may mga tao pa rin na inis sa atin. Dahil sa bagay na yan, tayo po ay nag-aalala. Na sa halip na tayo ay lumapit sa Panginoon, alam po natin na walang makakapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoon. Pero bakit, no? Natatalo tayo ng pangamba, natatalo tayo ng takot. No, kailangan natin mga kapatid na pag ang Panginoon ang nasa buhay po natin, no, ang lahat ng bagay ay ating mapagtatagumpayan at makakaasa po tayo ng kaligtasan sapagkat ang tanging makapagliligtas lamang sa atin ay ang ating Panginoon. No, sa panahon na tayo po ay nahihirapan, sa panahon na tayo nagdaranas ng iba't ibang pagsubok, sa oras ng panganib, no, sa lahat ng mga kapahamakan sa ating daraanan, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoon. Ang tulong na nagmumula sa Yahweh ang siya nating kailangan. Kaya't lagi po nating alalahanin na ang Diyos na ating sinasamba ay laging kasama natin. Siya'y handang tumugon sa ating pangangailangan at huwag nating kakalimutan na ang papuri at pinakamataas na pasasalamat ay para lamang sa Kanya na siyang pinagmumulan ng tulong na ating kinakailangan. Lagi mo nating aalalahanin na ang lahat ng ating kakayahan ay galing sa Panginoon. Kaya't kung meron pong magpasalamat sa atin, mas maganda pong sabihin natin, ang papuri at pasasalamat ay dapat sa ating Panginoon, hindi po sa sarili natin, sapagkat hindi natin magagawa ang lahat ng bagay kung hindi dahil sa tulong ng ating Panginoon.
Remember what God says. I will stand by you. I will help you through. When you've done all you can do, you can cope. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight. And I won't let go. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na ipinaalala mo sa amin na sa lahat ng bagay na aming gagawin, hindi po namin mapagtatagumpayan ang lahat ng mga bagay kung hindi dahil sa tulong mo na aming Panginoon. Hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya't sa umagang ito, Panginoon, salamat sa paalala mo sa amin na dapat naming isuko or ilagak sa iyo ang lahat ng bagay na aming alalahanin sapagkat ikaw ang Diyos na siya, Panginoon, na makapagliligtas sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala kaming pwedeng gawin, Panginoon, kung kayo ay hiwalay sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, salamat. Sapagkat meron kaming Diyos na nalalapitan sa lahat ng oras ng aming pangangailangan. Meron kaming Diyos na nasasandalan, Panginoon, sa panahon na alam namin na hindi na kami makatayo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo sa amin na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ito ang nagsisilbing tungkod para kami ay magpatuloy sa paghayo, Panginoon, sa daang itinuturo mo po sa amin. Tanging hiling ko po, Panginoon, palakasin mo pa ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang mapalalim ang pagkakilala namin sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na nakikita mo ang laman ng puso ng bawat isa. Wala kaming tanging hangarin, Panginoon, kundi ikaw ay aming mapaglingkuran. Maibigay namin sa iyo, O Panginoon, o maibalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo po sa amin. Ang kabutihan mo, Panginoon, na hindi namin mabibilang. Pero tanggapin mo, Panginoon, yung paglapit namin ito sa iyo, na sana sa buong buhay namin, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng pagpapahalaga at lagi po namin itataas ang iyong pangalan. Bigyan ka ng kapurihan sapagkat anuman ang aming gawin sa harap mo, Panginoon, ikaw pa rin ang aming dapat itaas sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi po namin magagawa kung hindi dahil sa tulong mo na aming Panginoon. Maraming salamat po sa pananampalataya ng bawat isa. At umaasa po ako, Panginoon, na lalo naming kasasabikan ang iyong mga salita. Kauuhawan namin ito, Panginoon, at hahanap-hanapin namin ito, Panginoon, sapagkat alam namin na dito namin matatagpuan ang tunay na kagalakan, ang tunay na tagumpay na amin pong inaasam-asam. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa napakinggan naming mensahe ng buhay na siyang batayan ng aming debosyon mula sa aming paggising at gawa ng aming mga responsibilidad na ipinagawa sa amin ngayong maghapong ito. Pinapasalamatan ka, O Diyos, sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat sa mga tuwing umaga na nakakarinig kami ng mensahe ng buhay, lumalakas kami. Nagiging inspirasyon namin ito sa pagsulong ng buhay pananampalataya. Hangad ko po, Panginoon, na naway ito rin ang maranasan ng bawat mga kapatiran na nakarinig ng iyong mga salita. Sa kanilang mga buhay, pang-araw-araw, pangangailangan, dalangin ko rin, Panginoon, naway makamtan at matanggap nila ang walang hanggang biyaya mula sa aming Panginoong Diyos. Araw at gabi, sa kanilang pagtahak sa mundong aming kinagagalawan, mararanasan ang bawat mga lingkod mong ito, Panginoon. Ang ginhawa ng buhay, ang kalakasan na kanilang taglay na nagmumula sa iyo,
higit Panginoon ang maluwalhating buhay sa buong maghapon at darating pang mga panahon. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at amen.